Ayon sa alamat, kapag unang dinatnan ng regla ang isang babae, maaari siyang magbagong anyo bilang siyam na buntot. Kaya tinipon ng lola ang mga babae sa pamilya. Itinaas niya ang kanilang mga palda at sinuri sila isa-isa. Gaya ng inaasahan na tuklasan ng isa sa mga babae. Lumitaw ang kakaibang ngiti sa mukha ng lola. Pagkatapos ay tumawag siya ng ilang kasabwat at mahigpit na pinigilan ang babae. Naglabas siya ng 100 taong bakal na karayom at tinusok upang bumuo ng isang bilog. Nakapagtataka ang bilog ay biglang naging isang simbolo. At ang simbolong ito ay eksaktong tumugma sa nakatala sa mga sinaunang aklat. Mula rito ay maaaring matiyak, siya ang babaeng nagmana ng dugo ng siyam na buntot na fox. Pagkatapos ay tinalian siya ng lola, at ibinigay sa mga lalaki ng pamilya. Kahit na ang mga taong kaharap ay nakatakip ang mukha, agad niyang nakilala na iyon ay ang kanyang tunay na kuya. Bago pa tuluyang mawala ang kanyang hininga, siya ay itinapon sa tuyong malalim na balon. Dahil sa likas na hanggaring mabuhay, hinawakan niya ang pader ng bato gamit ang hubad na kamay. Pilit siyang umakyat paitaas. Kahit dumadaloy ang dugo ay ayaw pa rin niyang sumuko. Ngunit sa huli ay walang silbi. Sa bandang huli nawalan siya ng lakas at bumagsak sa malamig na hukay ng tubig. Kasabay ng paglitaw ng pulang-pulang buwan sa langit, isang bugso ng masamang hangin ang sumunod na dumating. Nagbago rin ang babae sa ilalim ng balon. Tumubo ang matutulis na kuko sa kanyang mga kamay. Lumitaw ang kakaibang itim na marka sa kanyang likod. Ang kanyang mga matang hindi namamatay ay napuno ng matinding puot. Isang nakakatakot na pangyayari ang malapit ng mangyari. Kinabukasan ng bakuran ay puno ng mga taong abala at masaya. Pinagkunwaring ipapakasal ang babaeng napatay kagabi. Gayunpaman may isang di nakasulat na tuntunin ang pamilya. Ang babae ay hindi maaaring makipagkita kan-inuman bago ang kasal. Kahit sa kanyang mga magulang ay hindi rin maaari. At matapos ikasal ay hindi na siya maaaring bumalik kailanman. Ang magkapatid na Mingyo na lumaki kasama niya ay ayaw siyang pakawalan. Sumampa sila sa bakod at tinawag ang pangalan ng kanilang pinsan. Ngunit gaano man sila tumawag ay walang tugon. Naramdaman ni Mingyo na may kakaiba. Kaya sinuwi niya ang tuntunin ng pamilya at lumapit upang alamin ang totoo. Ngunit napansin pa rin sila ng mga bantay. Mas kakaiba pa rito, lahat sila ay mukhang mabagsik na mga bulag. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan ang dalawang magkapatid. Hindi nagtagal dumating na ang itinakdang oras ng kasal. Hindi rin matanggap ng ina ang paghihiwalay sa anak. Paulit-ulit niyang nakiusap sa biyenan na makita ang anak sa huling pagkakataon. Ngunit siya ay mariing pinagalitan ng biyenan. Kahit gaano siya kalakas sumigaw ay walang tugon mula sa anak. Hindi niya alam na ang nasa palengkuan ay isa ng malamig na bangkay. Siya ang babaeng pinatay kagabi. Malinaw na may itinatagong lihim ang pamilyang ito. Kinagabihan hinanap ng magkapatid na Mingyo si Hyowon Opa. Tinanong nila kung bakit hindi nagsalita ang pinsan sa loob ng palengkuan. At kung bakit may ganitong kakaibang mga tuntunin ang pamilya. Matapos marinig ito ay labis na kinabahan si Hyowon Opa. Binalaan niya si Mingyo na huwag nang magtanong. Kung hindi ay mapapahamak siya. Ngunit lalo itong ikinabahala ni Mingyo. Hindi siya mapakali at hindi makatulog. Kaya nagpa siya siyang lumabas kasama ang kanyang kapatid. Ngunit sa kanilang paglalakad ay napunta sila sa bawal na lugar ng pamilya. Biglang lumitaw ang lolo at lola. May hawak silang tila isang bagay. Dahil sa matinding pag-uusisa, palihim silang sumunod. Matapos dumaan sa makapal na kawayan. Isang tagong maliit na kubo ang bumungad sa kanila. Maingat na binutas ni Mingyo ang papel sa bintana. At nakita niya ang isang nakapangingilabot na tanawin. Ang pinuno ng kanilang angkan ay kumakain ng hilaw na kung ano. Paminsan-minsan ay nagpapakita pa ng kontentong anyo. Pagkatapos ay inangat niya ang sariwang dugo na inalay ng mga kasapi. At ininom ito ng isang lagukan. Agad na lumitaw sa kanyang mukha ang kakaibang masamang liwanag. Hindi inaasahan na saksihan ng magkapatid na Mingyo ang lahat. Sa sobrang takot ay nagtakbuhan silang dalawa. At tila napansin na sila ng pinuno sa loob ng bahay. Matapos makaligtas ay hinanap ng magkapatid si Hyowon Opa. Ikinwento nila ang lahat ng kanilang nakita nang walang itinatago. At pinilit nila siyang sabihin ang katotohanan. Dahil wala na siyang magawa, si Hyowon ay napilitan na magsabi ng kalahating totoo at kalahating kasinungalingan tungkol sa lihim ng pamilya. Lumabas na ilang daang taon na ang nakalipas ay isinumpa ng siyam na buntot na fox ang kanilang angkan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan bawal lumabas ang mga babae. Bawal din magsuot ng pulang damit at kumain ng karne na may dugo. Kung hindi ay papatayin sila ng siyam na buntot na fox. At kinakailangang sundin ang mga tuntunin ng angkan ayon sa utos ng mga nakatatanda. Upang hindi magdala ng kapahamakan sa pamilya. Tama ang nakita ninyo, maaaring iyon ay ang siyam na buntot na fox. Ito ay lihim na ipinapasa lamang sa mga lalaki ng aming pamilya. Kaya sapat ng kayo lang ang may alam. Bagamat ayaw ni Hyowon Opa na mapahamak ang mga kapatid, ang kanyang kinatatakutan ay nangyari pa rin. Isang araw ay hindi sinasadyang nakita niyang nagkaroon ng unang dugo ang ate. Agad na nabalot ng kaba ang kanyang mukha. Ibig sabihin nito ay ganap na siyang nagdalaga. Napakaseryosong sinabi ni Hyowon Opa sa dalawa. Ang bagay na ito ay huwag ninyong sasabihin kan-inuman. At huwag na huwag kayong sasali sa seremonya ng pagdadalaga. Dahil siya lamang ang tunay na nakakaalam. Kapag ito ay nalaman ng mga tao sa angkan, ang buhay ng ate ay magwawakas. Hindi niya noon sinabi sa kanila na ang mga babae sa pamilya ay nagmamana ng dugo ng siyam na buntot na fox. At sila ay maday gising kapag dumating ang hustong gulang, angin sa ilalim ng pulang-pulang buwan.
Kailangang patayin sila bago tuluyang magising ang halimaw na dugo, at kainin ang laman at inumin ang dugo. Sa ganitong paraan ay mapapanatili ang kasaganaan ng angkan, at makakamit pa ang walang hanggang buhay. Ang mga kaiyahiyang lihim ng pamilya ay hindi kayang banggitin ni Hyowon. Kaya sinabi na lamang niya na itago ang unang pagdurugo. Bagamat may pagkalito ang dalawa, palihim pa ring ibinaon ng kapatid ang telang may dugo. Hindi nila alam na napansin ito ng tusoong lola. Kaya nagsimulang ihanda ng lola at ng panganay na manugang ang kasal para sa kanya, upang magsilbing tabing, at itago ang mga kaiyahiyang lihim ng pamilya. Ang walang kamalay-malay na si Zayu. Lubos pa siyang nalulunod sa saya ng pagpapakasal sa isang marangal na pamilya. Sinunod niya ang mga alituntunin ng pamilya. Ang babaeng ikakasal ay kailangang magkulong ng 7 araw. Sa panahong ito ay bawal makipagkita paninuman, at kailangang panatilihin ang kalinisan. Tuwing gabi ay taimtim na naliligo at nag-aayuno. Umiinom ng tsaa ng bulaklak ng buwan upang lumanes ang isipan, at taimtim na nagdarasal upang tanggapin ang asensya ng liwanag ng buwan. Samantala ang matandang halimaw ng pamilya ay tila naamoy na ang lasa ng puso at atay ni Zayu. Hindi magtatagal ay makakapagpista na siya. Agad siyang ngumiti ng masama. Di naglaon dumating na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang natutulog na si Zayu ay hinayla palabas ng mga kasapi ng angkan. Ang itsura ay kapareho ng namatay niyang pinsan. Mahigpit na binigkis ang kanyang bibig. Kahit nakatakip ang mukha ng mga kaharap, agad nakilala ni Zayu na iyon ay si Hyowon Opa. Tinitigan ni Hyowon ang minamahal niyang kapatid. Hindi niya magawang itaas ang kamay. Nang makita ito ng nakatatandang kapatid, agad niyang pinulot ang espada sa lupa, at walang pag-aalinlangang sinaksak ang dibdib ni Zayu. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng kapatid na si Min Gyo na kara-rating lamang. Umiiyak siyang tumakbo upang pigilan sila, ngunit walang sino man ang nakinig. Direktang itinapon ang bangkay sa tuyong balon. Mabilis na naging kulay dugo ang buwan sa langit, ngunit si Zayu ay hindi naging siyam na buntot na fox. Hindi malaman kung saan nagkamali at napatay si Zayu nang walang sala. Ngunit walang pakialam ang mga nakatatanda ng pamilya. Naniniwala sila sa maling paniniwalang mas mabuting pumatay ng 100 kaysa magpalampas kahit ng isa. Hindi mabilang ang mga inosenteng babaeng kanilang pinaslang. Nang malaman ni Min Gyo ang lahat, galit poot at hinanakit ang sumiklab sa kanyang kalooban. Nagbago ang kanyang katawan. Si Min Gyo pala ang tunay na nagmana ng dugo ng 9 na buntot na fox. Ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng 400 taon na makakita ang pamilya ng isang buhay na 9 na buntot na fox. Bigla siyang nag-teleport sa looban at nagsimula ng walang awang pagpatay. Walang kahit isang lalaking sangkot ang nakaligtas, kahit ang sarili niyang lolo, at maging ang mga ninunong sinasamba ng angkan ay hindi niya pinatawad. Sa sandaling ito ang ama na lamang ni Hyowon ang natira. Dumating si Hyowon sa oras na iyon. Buong luha niyang nakiusap kay Min Gyo na patawarin ang kanyang ama, at isinugal ang sarili niyang buhay bilang pangako, na hindi na muling gagawa ng kasamaan ang kanilang pamilya. Bagamat tuluyan ng nilamon ng galit si Min Gyo, may natitira pa ring katinoan sa kanyang isipan. Matapos pakinggan ang sinabi ni Hyowon,